Magandang hapon po. Kumusta na po kayo? At nakikidalamhati po ako sa nangulila o naiwan ng ating Presidente Noynoy Aquino. At sa kanyang edad na 61 ay napakabata pa niya. Pero realidad po ito na ang buhay ng tao ay hindi natin alam kung kailan tayo kukuhain ng Panginoon. Ang pinakamahalaga ay na-enjoy natin ang hiram na buhay natin sa Panginoon, mula sa Panginoon na tayo po ay pinahintulutan niyang mabuhay. Bagamat iba't ibang kamatayan, kaya nga pagpunta doon sa sementeryo, makikita natin iba't iba ang hugis. Ang tinatawag na laki o haba ng mga sisidlan ng mga ataol o yung netso na tinatawag ay iba't iba ang hugis o sukat. Ganyan po. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin ang ating buhay. Kaya sinasabi sa Hebreo, dalhin ko kayo sa mga talata sa Biblia para sa ganun ay mapag-isipan natin ang ating buhay. Ano nga ba ang ating buhay? What is our life? Sabi nga ng Santiago, it is even a vapor that appears a little while and then disappears. Yun po, ganun ang pagkakabanggit sa kanya na ang buhay ay napakaikli. Pero sa Hebreo 9:27, sabi po ito, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay. Yan, ako'y tao, ikaw ay tao, tayong lahat ay tao, kaya tayo ay mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, nakakalungkot na po na isang beses lang tayo mamamatay pero may paghuhukom. Kaya kailangan maintindihan natin, ano ba ang paghuhukom? Okay, tingnan natin sa Pahayag 21:7 saka 8 ng mga taong hindi nagkaroon ng tagumpay o kaya ay naging pangit ang buhay. Sabi rito ito ang mga kamtan ng magtatagumpay. Yan, napakaganda no? At ako'y magiging Diyos niya at siya naman magiging anak ko. Subalit, sabi ito naman sa 8, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Sino sa atin ang duwag? So, alam niyo po ba na ini-encourage ko yung mga lingkod ng Diyos na manindigan sa pamagitan ng ano nga ba ang kanilang paniniwala dito sa vaccine. Dahil alam niyo po ba na sabi nga, ang mga mangaral ang tagapagpahayag ng Ibanghilyo at ang Ibanghilyo ay mabuting balita. So, ang akala lang nila kapag ipinahayag si Kristo, yun ang Ibanghilyo. Hindi po, ako po ay naniniwala ng Ebanghelyo ay kabahagi ang tinatawag na ano ba ang ikabubuti ng mga tao? Ito bang pagsasabi ng totoo, pagbibigay ng tamang impormasyon? Ito ba hindi magandang balita? Then, afterwards, mapapasalamatan nila yung mga lingkod ng Diyos na salamat sa iyo, pastor, o evangelist, o misyonaryo, sapagkat tinuruan mo kami kung ano dapat gawin. So, yun po ang napakaganda. Pero naduduwag ang iba. At kapag, katulad ng napuntahan ko po, nagkaroon ng itong napakalaking baha noong 2009. Yung bagyong Undoy na tinatawag at napakarami na ang namatay o kaya ay nasira ang tahanan dahil nga po dito sa baha. Ang sabi ng isa, napanaginipan ko yan, na yan ay magkakaroon ng ganito. Pero ano sabi niya? Hanggang doon lang. Pero hindi niya sinabi na napanaginipan pala niya upang babala yung mga tao na magkakaroon ng ganung baha. Natapos na yung baha sa sinabi. So, sa tingin ko, isang karawagan dahil maaari siyang pagtawanan. Di po ba? Kita niyo yung mga propeta sa matandang tipan, sa Old Testament, pinagtatawanan sila, pero pinapahayag nila dahil ito ang gusto ng Diyos. Kahit na ayaw na nila. Pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos, dahil nga naglalagablab, sabi nga, umaapaw ang kanilang nasa kaluubin. Hindi nila pwedeng pigilin kung anong pinasasabi ng Diyos na buhay. Kaya yun po, duwag, mga taksil. So, sa panahon ng ito pong pagsakop ng mga Hapones sa atin, ang sabi ng una ay, ang Diyos ay against sa mga Hapones. Nung nasakop na, anong sabi ng ibang mga ngaral? Ang Diyos ay pinahintulutang sakupin ang ating bansa ng mga Hapones. So, mga taksil,
ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Yan, patawarin tayo ng Panginoon kung yung mga iba ay nagiging kasuklam-suklam na kahalayan. Gumagawa ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid. Yun nga po. Kaya nga sabi nga na mas better na magpa-vaccine. Dahil kung totoo nga po ang research na ang lalaki ay magkakaroon ng problema sa pagka-lalaki, maaring hindi na tumayo o madaling mapagod. Talagang sabi nga kinakailangan physiologically ng isang babae ang siya rin ay mabigyan ng pangangailangan niya. Sexual. Mahalaga po yan. Kaya, yun po, maraming nakikiapid ng mga mangkukulam. So, yung mga nagpa-practice sa mga magical arts, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Yan, alam niya ang totoong Diyos, pero alam niyo po ba na ang iba pa, para lang swertehin, kukuha ng iba't ibang mga agimat na ito ay inihandog sa mga Diyos-Diyusan. At lahat ng mga sinungaling, yan ang nakakalungkot, ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na asopre, ito ang pangalawang kamatayan. So, ito po mga kapatid, ang hindi naging maganda ang buhay niya sa lupa at ang mamatay siya, dito siya pupunta. Saan siya pupunta? Sa lawa nagliliyab na asopre. Kita niyo po? Ito ang pangalawang kamatayan. So, I do believe in hell. Kailang sa iba, makikita natin dito na may mga tao na katulad sa ibang bansa po, at ang kanilang tinusulat ay para mabasa ng mga tao. Yung mga libro nila, nakapunta raw sila sa impyerno, nakita nila doon yung mga tao na mga celebrities, maging yung mga relihiyosong tao naroon. Ang sinasabi ng kasulatan, ang Biblia ay napakadilim. Sa atin naman, kapag may namatay at nabuhay, yan ang patutuo naman niya, nakapunta siya sa langit at nakita niya si San Pedro na may manok na dala-dala. At sasabihin San Pedro, hindi ka pa pwede rito, bumaba ka muli sa lupa, hindi ka pa tinatanggap dito sa langit. So kakaiba, di po ba? Kaya, ang description ng Biblia ay nagliliyab na asupre. Bakit sa lawa na nagliliyab na asupre? Bakit ito'y madilim? Sapagkat ang asupre po ay sabi nga ay kumbaga sa ang usok ay napakakapal. At ito ang pangalawang kamatayan. Bakit po naging pangalawang kamatayan? Sapagkat totoong nabubuhay yung tao, pero useless din ang kanyang pagkabuhay. Bagamat ang iba naniniwala na walang impyerno, bubuhayin muli, pagkatapos papatahin muli. Pero I do believe na sinasabi nga na forever and ever and ever and ever and ever ang kanilang paghihirap doon sa impyerno. At ang impyerno po, ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Alam niyo po ba na ang tao ay ginawa sa alabok? Kaya sabi nga ng Panginoon, Yahweh, tayo ay babalik sa alabok. Pero ang diablo ay naghatak. At yun nga po, ang wangis ng Diyos gusto niyang ipunta doon sa apoy. Bakit apoy? Sapagkat alam niyo po ba ang diablo, ang mga anghel ay ginawa sa apoy. Ang mga angels ay ginawa sa apoy. Kaya yun din ang kanilang kaparasahan. At tayo rin naman, babalik sa pinanggalingan natin, sapagkat doon din tayo nanggaling. At ang mga anghel nagkasala ay sa apoy din sila hahantong. Ngayon, sabi dito, balik tayo sa Hebrew chapter 9:28 naman, gayon din naman. Okay, sabi dito isang beses lang mamatay ang tao sa 27, at pagkatapos ay paghukom. Ngayon naman sa 28, gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao, siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Bagamat kapag may tragedy, kita niya ito, kapag may tragedy, may problema sa Israel, o mayroon namang lalabas, nariyan na, darating ng Panginoon. Nariyan ang 666, yan, laging na lang ganun. Ang 666, ganyan na.
Hindi po gano'n, sapagkat sabi nga no, na kapag dumating ang Anak ng Tao, meron pa kaya siya makikita may pagtitiwala sa kanya pananampalataya? Ayon do'n sa Lucas chapter 18. So, maaaring makalimutan nila ito sa darating na panahon. Hindi yung kapag meron lang mga tragedy katulad nangyari World War I, World War II, na dumating na ang Panginoon, yung iba invisible lang sapagkat natupad ang mga propesiya, tapos afterwards nangamatay na yung mga nagsabi, ngayon naman ay may panibago na naman. So mga kapatid, hindi po ganon. So, ang sinasabi ng kasulatan, ano po, meron pagdating ang Panginoon, the second coming of the Lord, na ito po ay para sa kanyang mga anak. Ililigtas niya. I do believe in rapture, pero hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Basta sabi nga sa Tesalonica, sa pagtunog ng pakakak o ng trumpeta. So, iba, merong explanation naman ng trumpeta dito sa lugar yata ng Batangas o Laguna. Yan. Lagi nila lang binibigyan ng pakahulugan. Pero ang sabi doon ay meron talagang darating at maririnig ang tunog ng trumpeta at kukuhain yung mga na kay Kristo. Ang mga patay ay muling mabubuhay. Kaya napakaganda po ang mga pangako ng Panginoon. Kaya sa inyo po mga kapatid, so nakita natin na napakabata pa ng ating dating presidente, Noynoy Aquino, nang mamatay. Pero kung yan po ang kanyang, sabi ng Panginoon, alam niya kung kailan, kung ano ang haba o ikli ng buhay ng tao. Ngayon, sa atin, kung hindi natin alam, at I do believe na hindi talaga walang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay, so kailangan i-enjoy natin ang ating buhay sa pamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Ngayon, anong paglilingkod? Ang paglilingkod po ay paggawa ng tama. Yan po ang pinakamaganda. Kung tayo ay corrupt, alisin na natin pagiging corrupt, magnanakaw, gumagawa ng kasalanan, tayo po ay umalis na dyan. Pilitin natin, sapagkat talaga namang napakahirap makaisa sa pagkakasala. Pero ang kagandahan ng Panginoon, dahil nga sa tulong niya, makikita natin tayo ay makakaahon. At yun po, palayan ng Panginoon, at tayo po manalangin, kapatid. Panginoon po ang makakarinig dito, makapanood, at bless po, at makitila ang kamatayan. Sagat yung nais mo, makapahanda kami ng kamatayan upang maluwalhati ka. Kaya salamat po, pagpapala, pag-iingat sa iyong mga anak. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray, at ang sabi po, in Jesus' name we pray, Amen. God bless you po sa inyong lahat.